Ayan, amazing na afternoon sa inyong lahat, Science 10 learners, teachers, and enthusiasts. So mapalad po tayo, no? Kasama natin ulit ngayong hapon, si Tutor Rainier. Tutor Rainier, hello po, magandang hapon. Amazing afternoon sa iyo, Tutor Richard. Amazing afternoon sa ating mga Science 10 enthusiasts, learners, and teachers. Ayan, so kumusta po, Tutor Rainier? Pero bago po ang lahat, Tutor Rainier, binabati ko po kayo ng Happy World Teachers Day. Ayan, advance na ngayon pa lang. Tutor Ichad, naunahan mo ako dala. Anyway, so maraming salamat, Tutor Cap. Maraming salamat. So shoutout muna po ako, Tutor Ichad, bago po ibigay sa inyo ang spotlight today sa aking SDO Caloocan sa pangunguna po ni Dr. Nerissa Rosaria Seso 6 at sa aming school head po na si Dr. Lilia Argondran, our Principal 4, at ang aking department head ng science, si Ma'am Myra Flor Atimbol. At sa aking mga co-teachers sa Manuel Luis Quezon High School, SDO Caloocan. Again, Happy Teachers Day po. Ayan. Tutor Richard, take it away. Sige po. Thank you, Tutor Rainier. Maraming salamat. Makakasama natin si Tutor Rainier sa mga susunod na linggo. Ayan. So, wag natin munang ma-miss si Sir Rainier. So, pinagbigyan niya po tayo ngayong hapon. So, maraming salamat po ulit. Shout out po and Happy World Teachers Day po sa lahat ng ating mga kagaruan. Kung meron po tayong mga learners, alam po natin nanonood ngayong hapon. No? Batiin po natin ang ating mga teachers. Sila po ang ating mga bayani sa panahon ng pandemyang ito na kung saan nakakaranas pa rin tayo ng ganitong klase ng sitwasyon. So, Happy World Teachers Day po sa inyo pong lahat. Muli, makakasama nyo para sa week 4, si Tutor Ichad. So, isang amazing na hapon na naman ang mga pag-uusapan natin ngayong lesson natin para sa quarter 4. Babalik si Tutor Rainier next week. So, mag-switch naman kami para naman medyo may thrill yung ating Science 10. Ayan. So ako muna ngayon, next week naman si Tutor Rainier. Ayan. So sa mga Team Rainier, so standby lang tayo, babalik ang ating Tutor Rainier. Shout out muna tayo sa ating mga enthusiasts and learners na nanonood ngayon, no? Kay ayan, good afternoon po from Valdez Stephanie Gale and watching from Santa Lucia National High School. Hello, Tutor Marky. Ayan. So mga students ng Tutor Marky, Alexis Santos Tenzara from Macabebe High School, Pampanga. Hello sa inyo. And good afternoon po, Cherry Ann Macaranas Ten Rizal from AFG-BMTS. So magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon, pag-uusapan natin para sa week 4, ang title ng ating aralin ay Break It to Me Gently. Ayan. So types of plate boundaries ang ating pag-uusapan. So medyo kinuha natin sa nakaraang mga lessons natin, medyo i-expound natin ngayon at lalaliman natin ng konti. Pero hindi pa rin ito yung kabuuan actually. So medyo light lang talaga yung mga part na ito ng types of plate boundaries dahil yung ibang mga parts niyan ay pag-aaralan natin ng mas malalim next week kasama ang ating Tutor Rainier. Ayan. So muli, salamat po sa Schools Division Office of Caloocan City sa pagpapahiram po ng kanilang module na gagamitin po natin ngayong hapon at kumuha rin po ako ng ibang mga konsepto at mga gawain mula sa ating Schools Division Office ng Malabon City. So muli po sa ating mga writers, validators, maraming salamat po sa inyo. Let's start now our most essential learning competency para sa hapon na ito. Simple lang, describe the different types of plate boundaries na merong code na S10ES-IA-J-36.2. Ayan. So, yun ang ating focus ngayon. At actually, hanggang next week, yun ang ating most essential learning competency. Tutor Ichad, ano naman ang ating mga objectives? Una dyan, we will identify and describe the different types of plate boundaries. Second, identify the type of plate boundaries associated with each major lithospheric plate. Number 3, describe the movement in each type of plate boundary. And last but not the least, relate each type of plate with the stress on rock. So this will be the focus of our lesson this afternoon and for the whole week of studying Science 10. So I hope all of our learners now who are watching this afternoon are ready and prepared for our discussion. So let's hear it, our pre-test. Okay, so multiple choice ang ating pre-test. Alam ko naman na sanay na kayo sa pagsagot ng ating pre-test. 5 tanong lang to.
I will read the questions carefully and you will write the letter of the correct answer on your answer sheet, or pwede niyo yung i-comment sa ating comment section. So kung hindi niyo na masulat, at least ma-type niyo man lang sa ating comment section para habang binabasa ko yung mga tanong at naghihintay tayo ng sagot, ay meron tayong mga naghihintay na mga at mababasa rin na mga shout out. Ayan. So simple lang, no? Number ng ating tanong at yung letra ng tamang sagot. Are you ready? So I hope ready na kayong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat kung kayo ay nanonood saan mang panig ng ating bansa. Ayan. So good afternoon, Tutor Rainier and Tutor Ichad. Cap Jason Madronero. So hello po sa inyo. Ayan, kasamahan natin yan na kaguruan din. So magandang hapon kay good afternoon po watching from Santa Lucia National High School kay Andrea Isabel Yambao. Ganun din sa kanyang mga classmate. Hello kay Joanna Eunice Bibat from Grade 10 Modesty ng Ranyag High School mula sa lalawigan ng Isabela. Ayan. So, let's start our question number 1 para sa ating pre-test. Question number 1. Which of the following statements below best describe the plate boundaries? Letter A. Sides of two tectonic plates that are away from each other. Letter B. Edges of two tectonic plates that meet, known as fault line. Letter C, side of the tectonic plates that no contact with another plate. Or letter D, edges of three tectonic plates that has no contact with one another. Ano ba? Yung pinaka-best talaga dyan, no? Na po pwede nating malaman. So habang naghihintay tayo ng sagot, shout out tayo ulit. Good afternoon, Patricia Valdez from Grade 10 Magbanwa. Ayan, anong school? So lagyan nyo naman kung anong school, di ba? Good afternoon po, tutors. I'm Kiana Templo Nuevo. Watching here from Antipolo National High School, Region 5, Minalaba, Camarines Sur. Ayan, Grade 10 Amethyst. So hello sa'yo, Kiana. Maraming salamat sa panonood. Good day, watching here from Quirino National High School, Grade 10 Hermes, si Precious Lara Leno Reyes. So meron tayong sagot, sabi ni Vinuch, Joan Bailon, number 1, letter B daw. Ayan. So ang tamang sagot natin ay si Joanna Eunice Bibat ay letter B rin. Correct. The correct answer is letter B. Edges of two tectonic plates that meet, known as fault line. So mamaya, titignan natin kung i-discuss rin natin yung bilang bahagi ng ating lesson o aralin ngayong hapon. So, question number 2. Which of the following types of plate boundaries is characterized by plates that are moving away from each other and produces rift valley? Ayan. So napaka-specific, no? Rift valley ang kanyang napoproduce. So letter A, is it reverse boundary? B, divergent boundary? Is it letter C, convergent boundary? Or letter D, transform fault boundary? Ayan. So hintayin natin ang sagot ng ating mga learners. Shout out ulit. Good day watching here from Quirino National High School, Quirino District, Grade 10 Curriculum, Philip Ray Mancera. Ayan. Hello sa iyo, Philip. Good day po watching here from Quirino National High School din, Christian Alberto. Hello sa inyo. Good day, good afternoon po, Angelo Walat, watching here and listening from Doña Magdalena Gafford High School, Grade 10 Newton. Ayan. Hello, Angelo. Ayan. So good day watching here from Quirino din. Quirino National High School. Ang dami nating learners from Quirino National High School. So hello sa inyo dyan sa Grade 10 Curriculum. Shout out kay Christian James Miguel. Ayan. At kay Emmanuel Maika. Ayan. So hintay tayo ng sagot sa ating question number 2. Ano ba ang inyong sagot? Sige, sulat nyo naman sa ating comment section. Sabi ni Precious Maui, Patty, letter B. Si Alexis Pagdanganan ay letter B rin. So ang tamang sagot ay correct, letter B. Medyo nakapag-prepare ang ating mga learners ngayong hapon. Question number 3 para sa ating pretest. Which type of plate boundary is when two tectonic plates move toward each other and collide forming narrow deep trenches? So kung kanina, ang tanong natin ay ang tanong sa atin ay rift valley, dito naman deep trenches, no? Is it letter A, reverse boundary, B, divergent boundary, letter C, convergent boundary, or letter D, transform fault boundary? Ayan. So ano kaya yan, no? Ng mga plates na yan na kapag nag-collide, no, ay nagpo-form ng mga narrow deep trenches. Class, ayan. So, hello, watching from SDO Palawan, Sir Romuel Tolentino, ayan. Sana all nasa Coron, ayan, di ba? Happy Teacher's Day, Tutor Romel, ayan. So,
ang ating pong kaibigan mula sa SDO Palawan. Ayan. So, hintay tayo ng sagot ng ating mga learners at ng ating mga science enthusiasts. Shout out kay Sir Mark Edward Lugtu mula sa Division ng Makabebe. Hello, thanks for watching. Tutor Meal, ang ating tutor mula sa Filipino 4. Ayan. Hello po, watching from Magalang, Pampanga, Doc RJ. Ayan, so nakikita ko maraming nanonood na mga kaibigan natin ngayong hapon. So, hello po, Doc RJ. Mamaya, meron akong surprise sa'yo. So, Stephanie Gail Valdez, letter C daw ang sagot. Yung iba naman, si Mikaela, letter C. Si Michael, letter C. Ayan. So, ang tamang sagot for deep trenches ay letter C. Okay, very good learners. At least, meron akong nakikitang parang 3 tamang sagot sa unang 3 tanong. Ang ika-4 na tanong para sa ating pretest. What type of rock stress happens on rocks in a transform fault boundary? Letter A, is it shear stress? Letter B, tension stress. C, express stress. Or letter D, compression stress. Ayan, so tignan natin kung naaral nga nila naman yung ibang part ng lesson, no? Nakarugtong na part ng lesson ng pag-aaral ng ating types of plate boundaries kung saan pinag-aralan din yung mga rock stress na tinatawag. Ayan, so tignan natin kung ano ang mga sagot ng ating mga learners at enthusiasts na nanonood sa atin ngayong hapon. Tsaka isa pa, no, share naman natin yung ating Facebook Live at YouTube Live ngayong hapon para mapanood rin ng ating mga classmates sa inyong mga GC, sa inyong mga group, di ba, sa Facebook group. So share nyo naman para at least mas marami tayo at mas malayo ang ating maabot. So watching ulit from, hello, Cassandra Nicole Miguel, ayan, watching from Doña Magdalena Gafud High School. Hello sa'yo. Kay Liza Gumiran, good day, watching from Quirino National High School. So may sagot na sila, Joanna Eunice, letter B. Si Mary Joyce Del Moral, letter B. At si John Darrell Mendoza, letter B daw. So shout out mula sa Santa Lucia National High School ulit. Ayan, alam ko parang sa Bulacan to. So the correct answer is letter A, shear stress. Ayan, so mamaya pag-aaralan natin, bakit ba hindi tension stress? Bakit shear stress? Ayan, so tignan natin mamaya. Question number 5 for our pretest. Last question for our pretest. Which plate boundary is formed between the Philippine plate and the Eurasian plate? Is it letter A, reverse boundary, B, divergent boundary, letter C, convergent boundary, or letter D, transform fault boundary? Ayan, so hintayin natin ang sagot ng ating mga mag-aaral. Hello sa iyo, Jael Gurion, watching from Santa Lucia National High School. Wow, may mga best school na tayo ngayon talaga, no? Hello sa iyo, Marifel Domingo, watching from Quirino National High School din. Good afternoon, Rhea Mariel Fernandez, grade 10 Athena. Ayan. So hello sa inyo, sa mga nanonood nating mga students. Ayan. So hintayin natin ang sagot. Baka may lumabas na dyan para sa ating sagot sa question number 5. Ayan. Sagot naman kayo sa mga learners natin. So meron ng sagot si Josel Panganiban. Tutor, it's letter D. Okay, transform fault boundary daw. Si Philip Ray Mancera ay letter D. Ayan. So shout out kay Raymond Padilla. Justin Dave, letter D. The correct answer for question number 5 is letter C, convergent boundary. Convergent boundary pala yun, Tutor Ichad. O sige, titignan natin mamaya sa ating mga illustration kung ano ba talaga yung plate boundary sa pagitan ng Philippine plate at ng ating napakalaking Eurasian plate. Okay? So thank you for answering our pre-test. So mamaya, share nyo naman ngayon, no? Yung inyong mga score sa ating pretest. So okay lang because it's diagnostic naman. We are looking, no, kung ano na yung mga alam ninyo sa ating lesson. So to answer our looking back, we will be having our activity. It is entitled cryptogram. It's a cryptogram. So anong meron dito, Tutor Ichad? No? I-unlock nyo yung mga key terms na recalling lang naman ng mga main ideas mula sa ating mga previous and last lesson. Okay? So comment nyo yung inyong mga sagot. Simple lang naman yan. Kung kunwari number 1, sir, it's volcano. Okay? So medyo may mga numbers lang siya, pero wala siyang code actually. So para siya mga crypts, mga boxes. Tapos nandoon lang kung ilang words at ano yung hinahanap natin na tanong o na sagot. Okay? So I hope makasagot kayo para sa ating looking back activity ng ating lesson ngayong hapon. So ang sagot lang write the number of the
of the cryptogram and your answer. Okay? So number 1, I hope you're excited for our trip number 1. So what is this 5 and 6 letter words? Diba? Na layer na bumubuo sa ating lithosphere. Layer that makes up the lithosphere. So 5 letter words and the upper part of the 6 letter words. Ano kaya yan? Sige nga, hintayin natin ang sagot ng ating mga students. Ayan, so congratulations kay Philip Ray, 3/5, that's good. Go, Tutor Ichad, ang husay ng aking co-tutor sa science. Thank you po, Tutor Rainier. Ayan, see you po next week. Ayan, so ingat po palagi. Hintayin natin ang sagot ng ating mga learners. So meron pa ako nakikita rito, si Mary Joyce Del Moral, 4/5, congratulations. Good day watching from Quirino, si Hexel Josh Balimbin. Ayan, so sabi ni Isaac Newton, Crash on. Grabe itong klase natin sa Science 10, ha? Pinapasok tayo pati ni Isaac Newton sa klase. Ayan. So sabi ni Isaac Newton, crash po. Ayan. So kulang ata. Ayan. Sabi niya pa may mantle po. Ayan. So very good kay Isaac Newton na ating participant ngayong hapon, no? So ano ba ang tamang sagot? Very good. So the layer that makes up the lithosphere is the crust and the upper part of the mantle. Ayan. So pinag-aral natin, I think, una at saka pangalawang linggo pa lang, no, pinag-aralan na natin siya. Let's go for our looking back trip number 2. Ang ating trip number 2 ay, it is wave generated by an earthquake that travels within the earth or along its surface. Ano kaya yung 7 letter words and 5 letter words na yan? Sorry, 7 letter words and 5 letter words. Ayan. So, tignan natin ang sagot ng ating mga students. Ayan, may sagot pa rin sila. Crust and mantle, very good kay Venuch. At saka kay John Darrell Mendoza. Ayan, so shout out sa inyo. Wait, let me get my phone. Ayan, so 3/5 din. May mga score pa rin tayo. So ano ba ang sagot dito? Ano ba tong wave na to na generate ng ating earthquake? Kung nagta-travel within our earth or along its surface. Ayan, so tignan natin kung ano ang sagot ng ating mga learners na nanonood ngayong hapon. Ayan. So, hello po kay Ma'am Donna Jill Carriazo watching and learning from Ramon National High School. Hello po, Ma'am. Thank you for always supporting our online tutorial. Ituloy online tutorial every Monday. Ayan. Salamat po, Ma'am. And thank you po. Maraming salamat. Happy World Teachers Day po, Ma'am. Ayan. So, sabi ni mayroon na ba ako nakitang sagot? Ayan, sabi ni Precious, Rayleigh waves daw. Ayan, talagang natandaan yung ibang part ng ating lesson, no? Si Andrea Castañeda, sabi niya, Sir, seismic waves po. Ayan, so tignan natin kung tama ang sagot. Ang tamang sagot ay seismic waves. Okay, very good. So ito yung wave nga na nag-generate kapag nagkakaroon ng earthquake sa surface at within our earth. Okay, clip number 3. Sige, tignan natin kung mayroong sagot sa clip number 3. What is this 10-letter word, okay, which is called a sudden movement of the Earth's crust caused by stress accumulated along geologic faults? Ayan, ano kaya yung 10-letter word na yan, no? Na tumutukoy talaga, no, na paggalaw daw ng lupa na cause ng stress, ayan, na accumulated based on these geologic faults. Okay, so wait natin ang mga sagot ng ating learners. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo sa ating mga nanunood. Ayan, so may nakikita pa ako dyan. Hello kay John Keyford Gueta mula sa Grade 10 Odysseus, listening and watching from LFG Diamantina National High School, Cabatuan East, Diamantina, Cabatuan, Isabela. Ayan, so medyo ang haba. Good afternoon, Kathleen Alcano, mula sa Grade 10 Copper. Ayan, so hello sa inyo. Ayan, may mga sagot na sila. Miggy, sabi ni Miggy, earthquake. Si Joanna Biba, earthquake din. So si John Darrell Mendoza, earthquake. Ang tamang sagot ay, you are right. Okay, so earthquake, ang sudden movement na ito na nagpapagalaw sa ating crust na nag-cause ng stress accumulated to this along our geologic faults. Clip number 4 for our looking back part. So ano tong 8-letter word at 5-letter word? Okay, so dalawang words. Okay, isang 8, isang 5-letter word na rigid sections ng lithosphere that move as a unit. Yan, gumagalaw to. So
ano kaya to, no? Parang malaking tipak to ng bato na gumagalaw. So hintayin natin ang sagot ng ating mga learners. Good afternoon, Grade 10 Chilus, Irish de la Rama, listening and watching din mula sa LFG Diamantina National High School. Hello sa inyo. Thank you for watching sa ating mga learners na nanunood. Ayan. So hintayin natin ang sagot para sa clip number 4. Type nyo number 4 and your answer. Ayan, 2 words. Okay, isang 8-letter word at isang 5-letter word. Ayan. So sabi rito, ayan, may sagot na si Philip Ray Mancera. Thank you so much, Philip Ray. So ang sagot ni Philip Ray Mancera ay sa Richard, tectonic plate. Tutor Ichad, tectonic plate. Si Precious Maui Pati, tectonic plates. Okay, so tignan natin. Ang tamang sagot ay tectonic plate. Ayan. So thank you so much for answering and good job. Last script, okay, for our looking back. So this is an event which a slab of rock thrusts into the mantle. Parang nabanggit to last week at saka nung isang araw. Ayan. So ito yung pumapailalim, no? Yung bahagi ng bato, no, na maaaring maganap sa isang continental or oceanic crust. Ayan, no? At yung iba pang part na yan ng mantle at pumapailalim sila ron. So ano ba yung 10-letter word na yan? So tignan natin ang sagot ng ating mga learners. Hello ulit kay Leia Matalang Tapa. Good afternoon po, watching from Banquero Integrated School. So maraming salamat sa panonood. So tignan natin ang sagot ng ating mga learners. Happy Teacher's Day, Tutor Ichad, kay from Ma'am Donna Jill Cariazo. Thank you po, Ma'am. Happy Teacher's Day din po sa mga kaguruan po natin dyan sa inyo pong school at division. Ayan. So hello muna kay Kyle Astrero mula sa Grade 10 Bronze, watching from Ramon National High School. Yan. Thank you for watching. Ayan, may mga sagot ng ating mga learners. Kiana Templo Nuevo, sir, subduction, sabi ni Donna. Si Bayan, subduction din. Si Yvonne Borromeo, subduction din ang kanyang sagot. Ang tamang sagot para sa ating question now, clip number 5 ay, very good, it's subduction. Actually, pag-aaralan talaga natin din yan ngayon, though nabanggit siya ng mga nakaraang linggo, pero lalaliman pa yung part na yan next week ni Tutor Rainier. Ayan. Pero ngayon, mababanggit yan sa ating part ng lesson. So pag-uusapan nga natin yung plate tectonics, balik lang tayo ng konti, no? So our surroundings change whether we like it or not. So isa yan sa mga fundamental concept na kailangan nating matandaan na ang ating kapaligiran ay nagbabago. So for instance, paano ba nabuo yung mga bundok o mga kabundukan, yung ating mga valleys o lambak, di ba? Pag sinabi nating valleys o lambak, yun yung mga parang malapit sa ilog, malapit sa parang medyo matataas na mga bahagi ng kapatagan, di ba? Na kung saan sa haling panlipunan, pinag-aralan din ninyo, no? So grade 8 at saka grade 7 kayo, no? Karamihan ng mga kabihasnan ay nagsimula sa mga ilog lambak, di ba? So paano ba nabuo yung mga yan? At yung mga islands or isla, ayan. So paano ba sila nabuo? How does it become bigger or smaller? Bakit yung iba malaki, yung iba maliit? Na mga bundok, na mga kapatagan at saka mga ano ba ang tawag ito, mga lambak, ayan, at saka mga isla, bakit hindi sila pare-parehas? May malaki at may maliit. So yun yung mga tutukuyin natin, no, kung paano sila nabuo. How these examples of surroundings that we have, no, nabuo, paano sila talaga nabuo? Yun yung tutukuyin natin ngayong hapon. So lagi natin tandaan that Earth's crust is broken down into large pieces known as plate. Isa yun sa mga nabanggit, no? So may mga malaking tipak ng lupa kung saan nahati ang ating Earth's crust. It is constantly moving around while floating over the layer of molten rocks of the Earth called mantle. Okay, so nasa ibabaw ng mantle ang crust kung saan nagkakaroon din ng paggalaw, no? Or layering din ng pinaka-tinatawag nating mga plates. Okay, so yan yung tinalakay natin last week at mga nabanggit ng mga una at pangalawang linggo pa na kung saan it's very fundamental for you to understand na ito, Earth's crust natin ay broken down into these large pieces na mga plates. Ayan. So, let's discuss now the theory of plate tectonics. So, medyo background pa ng konti bago tayo pumunta at mag-jump sa ating pinaka-lesson on different types of plate tectonics. Okay, so let's understand that the theory of plate tectonics states that those large pieces of crust or plates move around driven by convection currents
within the mantle. Okay, so may mga tinatawag tayong ditong paggalaw na yan, no? Itong mga large pieces na to ay gumagalaw at nagmo-move nga, no? Dahil sa tinatawag nating convection current within the mantle. Ayan, so lalaliman pa yan next week sa pagtalakay ng tinatawag natin na convergence plate boundaries na tatalakayin sa atin ni Tutor Rainier. Pero kailangan nating maintindihan na yung paggalaw na yun ay dahil sa mga convection currents na to sa ating mantle. Okay? So meron tayong iba't ibang type ng plate boundaries. Una dyan yung divergent, convergent, at yung transform fault boundaries na ating pag-aaralan ngayong hapon. So umpisahan natin sa divergent boundary. It is a location where the two plates are moving away from each other. So naghihiwalay sila, nagda-diverge. Okay? Divergence yung property ng boundary na to. Ibig sabihin nun, unti-unti silang naghihiwalay. Okay? May nagkokos dyan. Okay? So, these plates are moving away from each other, spreading ridges. Okay? Parang kang nakakita ng Oreo na hinati, di ba? Or cream o na hinati tapos pinaghiwalay mo. Parang ganun yung itsura niya. Na nagka-create ng mga ridges, okay? Yung mga malalaking puwang or uwang sa ating kalupaan. At sa ilalim ng dagat, maaari din, or basin range, and forming rift valleys, kaya nagkakaroon ng mga tinatawag na rift valleys, o yung mga lowland region, okay, na pwede rin pagmulan nga na tinatawag nating mga lambak or mga valleys, okay. So, it creates rock stretching known as tension stress, okay. So, nagkakaroon ng tension, actually, yung paggalaw niyan, di ba, dahil unti-unting naghihiwalay yan, ay mas makikita natin na talagang mas ano ba tawag dito? Unti-unti na talaga siyang evident na naghihiwalay. So isa dyan na perfect example, no? Share ko lang trivia, though hindi nakalagay sa ating presentation, is the expansion of the Atlantic Ocean. Okay? Dahil yung plates sa ilalim ng Atlantic Ocean ay unti-unting naghihiwalay. Okay? Unti-unting nagkakaroon ng stress. Actually, isa dyan sa mga makikita natin yung bansa ng Iceland na kung saan nakikita yung mga unti-unting paghihiwalay ng mga lupa. Ayan. So, next naman ay yung tinatawag natin convergent boundary. Okay? Kung sa divergent, balik lang ako dito, ay naghihiwalay, si convergent naman ay nagtatagpo. Okay? It's a collision of two plates by moving toward each other, forming narrow deep trenches. Okay? Some volcanoes and mountains are formed along convergent plate boundaries. So it creates a rock volume reduction known as compression stress, okay? So kung kanina, ang nabubuo kay divergent, no, ay mga rift valleys. Dito naman kay convergent, dahil may pagbubungguan, malamang na ang nabubuo sa kanya ay mga volcanoes at mga mountains. Okay? Yung mga bulkan at yung ating mga kabundukan or mga bulubundukin. Okay? So yung stress na nabubuo dyan ay tinatawag nating compression stress. Kung sa divergent, tension, sa convergent, compression. Ayan. So, isa yan sa mga kailangan nating maunawaan dahil lumalabas yan sa ating mga examination. At fundamental na concept din to ng pag-aaral ng types of plate boundaries na nakakabuo ang convergent ng mountains at volcanoes at meron siyang rock stress na tinatawag na compression stress. Okay. So, ito yung mga convergent boundaries na kailangan nating maunawaan at maintindihan. Okay. Dear learners, mayroong tatlong uri ng convergent boundaries. Babanggitin ko isa-isa pero lalaliman, again, uulitin ko. Next week, may mas malalim na konsepto ng pag-aaral ng convergent boundaries kasama ang ating Tutor Rainier. Okay? So una na dyan, yung ocean-to-ocean convergent boundaries. So ocean plate dives beneath another ocean plate na kung saan nagkakaroon din ng pagbuo ng mga tinatawag nating volcanic island chain na nagfo-form doon sa ibabaw ng mga zone na yun. Example niyan yung Hawaii Islands, di ba? Na volcanic islands talaga at yung ibang mga kapuluan na matatagpuan sa Indonesia. Okay? So, isa pang perfect example dyan, syempre, yung Marianas. Okay? So, ocean to ocean ang kanilang banggaan sa ilalim ng lupa. Yung isang oceanic plate at isang oceanic plate nagbanggaan sa ilalim ng dagat. Next naman ay yung ocean to continent convergent boundary. Okay? So si ocean plate dives beneath the continental plate. So nagkakaroon na umiilalim si oceanic crust, nasa ibabaw si continental crust, no? Nagkakaroon ng mga volcanic mountain chains na nabubuo, no, sa inland or sa ibabaw ng ating lupa. Sample niyan, yung Sumatra sa ating bansa sa Indonesia
at yung kapuluan or archipelago ng Japan. Okay? So isa yan sa mga nabuo sa pamamagitan ng oceanic and continental convergent boundary. And last but not the least, syempre yung dalawang malaking tipak ng lupa, pag nagbanggaan yan, tinatawag na continent to continent convergent boundary. Okay? So kapag ito naman ay nagaganap kapag yung malaking tipak, no, two thick continental plates collide and buckle into high mountains. Kaya nagkakaroon ng mga bulubundukin na sobrang tataas at sobrang lalaki. Example niyan, yung ating Andes Ranges at yung ating Himalayas, kung saan bahagi ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na tinatawag nating Mount Everest. Okay, nasa Himalayas yan, sa pagitan ng Nepal, China at India. Yan. So, I hope medyo may nagets kayo ng konti, no, sa ating convergent boundaries. Itong mga types ng plate boundaries na to, katulad ng convergent boundary, ay mas malalim pa nga nating mauunawaan next week. So may mas malalim pa pala yan, Tutor Ichad. Bakit pumapailalim si oceanic crust at nasa ibabaw si continental crust? So meron yang konsepto regarding dyan. Okay? Next, let's discuss transform fault boundary. So ito naman, two plates slide or grind. Parang nagkikiskisan lang sila. Okay? So parang ano lang sila, parang dalawang notebook na magkatabi na nagkiskisan lang. Okay? So, or grind each other with each other by moving in different direction. Yung isa north, yung isa south. Okay? So, pwedeng ganon. At yung stress na nabubuo, rock stress na nabubuo, sa ating transform fault boundary ay tinatawag natin na shear stress. Okay? So, ayan yung nakikita ninyo sa inyong screen ay example ng ating transform fault boundary. Okay? Next, tukuyin naman natin sa ating world map. Ano ba yung mga interaction, no, ng mga plate boundaries na yan sa ating world map of plate boundaries? Ayan. So, tignan natin dito yung una, yung Philippine plate, kung saan nakalatag ang Pilipinas. Actually, kung mapapansin niyo, ito yung latag ng Pilipinas. Nakapasok tayo sa green part ng Eurasian plate. Okay? Ito tayo. Pero itong pinaka-orange na part na to, kung mapapansin niyo, may arrow inward rin, no? Parehas yan na, ano yan, convergent plate boundary yan. Ganun din sa interaction kay Pacific plate at kay Philippine plate na ano rin yan, parehas din convergent boundary ang kanilang mga interaction. So mapapansin niyo sa part na to, no, parang nasisiksik yung Philippine plate. So tandaan natin na convergent plate boundary ang interaction kay Eurasian at kay Philippine plate. Ganun din kay Pacific plate at kay Philippine plate. So tingin tayo dito ng iba. Pagpansin nyo rito sa Caribbean plate, no, medyo makikita nyo sa North America, ito yung North America, yung brown na part na to sa itaas, no. Itong North American plate na may hindi Caribbean plate, North American plate at yung Cocos plate, ayan, pati Juan de Fuca plate na yun, no. Mapapansin nyo, no, transform fault boundary in different direction, okay? Nag-i-slide sila, nag-grind sila with each other, diba, forming, diba, yung tinatawag nating mga maliliit na tension ng lindol. Okay? So nagkakaroon dyan ng mga lindol talaga sa mga part na yan ng plate boundaries na merong transform fault. O tandaan nyo yun, ha? Isa yun sa mga isa yun sa mga pinaka-idea na dapat nating matandaan pagdating sa transform fault dahil nagkakaroon talaga ng mga bahagyang paglindol sa mga ganyang part. At kung nanood kayo nung palabas na San Andreas na palabas, no, ni The Rock, kung alam nyo yun. So, yan, isa yun sa mga lugar na malapit siya kaya lagi yung gumagalaw. Ayan. Ayan, so yung iba naman, katulad nitong sinasabi ko sa inyo na ito, sa pagitan ng Caribbean plate at North American plate, pati ng Eurasian plate, no, naghihiwalay. Yan yung binabanggit ko sa inyo kanina. Itong isla sa taas na to, na nakikita ninyo, ay yung part ng ating Eurasian plate, okay? Wait lang muna, check ko lang muna ang ating connection, baka bigla akong nawawala. Ayan, so balik lang po ako. Okay, so mapapansin nyo dito na unti-unting naghihiwalay. Ayan, so parang nasisiksik yung North American plate, no? Papunta ng Pacific Ocean, itong yellow na nakikita ninyo. So yun yung mga interactions na meron tayo at yun yung isa sa pruweba o patunay ng discussion natin kanina na unti-unti talaga, na gumagalaw talaga yung ating mga plates na ito. Okay? So yun yung isa sa mga kailangan nating tandaan at maunawaan. Okay? So bukod pa dyan, makikita rin natin na yung interaction mismo ng daan na to, ito kasing ocean na to, it's
Atlantic Ocean. Ito yung Pacific Ocean. So mapapansin nyo dyan kapag pinag-aralan nyo ng maigi, ito unti-unting naghihiwalay, ito unti-unting sinisiksik. Okay? So parang ibang pag-aaral dyan ng mga scientists, no? On other note, para medyo may trivia lang tayo, unti-unti daw na lumiliit yung part ng Pacific Plate or Pacific Ocean at lumalawak naman yung part ng Atlantic Ocean. Okay? So isa lang yun sa mga trivia na po pwede kong ma-share sa inyo. Ayan. So ito naman yung mga types ng stress. So there are 3 different types of stress na meron tayo, no, that can occur in our class. It's called tension, compression, and shearing. Binanggit na natin kanina yan sa ating 3 types of plate boundaries na kasama at associated palagi itong mga rock stresses na to. So tension, compression, and shearing work over millions of years to change the shape and volume of rock. So hindi siya instant learners and enthusiasts na mga nanonood sa atin ngayong hapon. Hindi siya yung lumindol, biglang nakapag-formulate na sila ng ganong klase ng tension. Hindi. So it takes millions of years, no, to change. Kaya nga yung ating super landmass Pangea na pinag-aralan natin nung nakaraan kay Tutor Rainier, no, hindi yan isang click lang, nagbago na ang lahat. So unti-unti yang nagkaroon ng pagbabago. Okay? So wait lang muna natin para at least makita natin ng mas malinaw. Ayan. So yung mga shoutout po natin, maya-maya po, shoutout ko po kayo during our post-test para naman mas makuha natin yung tamang oras po ng ating pagle-lesson. Ayan, wait lang po. Yan. So ito yung mga types ng stress natin. So before stress, kung makikita ninyo sa ating upper left portion ng screen, no? Before stress, normal pa siya. Tension stress, makikita nyo parang ini-stretch niya yung rock. Okay, nagaganap yun sa divergent. Yung compression naman, it pushes the rock together na nagaganap sa convergence. At yung shearing that can cause masses of rocks to slip ay nagaganap naman sa ating transform fault boundaries. Ayan. So let's have an activity. So determine if the following statement describe characteristic of divergence, convergence, or transform fault boundary. So lagay nyo naman sa inyong comment section o sa ating comment section ngayong hapon kung ang atin bang pinag-uusapan ay divergent, convergent, or transform fault. Sige nga. Number 1, so it is a boundary in which 2 plates move toward each other. Sige nga, ano yan? Is it divergence, is it convergence, or transform fault boundary? Hintay tayo ng sagot mula sa ating mga learners. Ayan, so sabi ni Michelle Joy Cacho, watching here from Quirino National High School. Hello, shout out ulit sa mga Quirino National High School dyan. Especially din kay Juan Marcel Mina na nanonood sa atin. Angel Rose Dacilio watching from Ramon National High School. Ayan, sabi nga ni Sir Neil, tension, compression, and shearing. Ayan, meron na agad siyang sagot. Ayan. May sagot na si Joanna Eunice Bibat, napaka-active talaga. At ni Alexi Pagtanganan, sa Richard, convergence. Tama ba? Ang sagot ay very good. It's convergence. Okay, it's the plate boundary in which 2 plates move toward each other. Let's have our statement number 2. A region where the crushed plates are moving apart. Okay? Is it divergence? Is it convergence? Or transform fault? Ayan. So, hintay tayo ng ating mga sagot. Shout out muna ako ulit. Medyo backread ako ng konti. Galing-galing ni Master. Thank you, Doc RJ. Ayan, watching pa rin. Mula sa Schools Division ng Angeles. Doc RJ, hello, kamusta ka? Ayan. So, wait natin. May shout out dito, madami. Good afternoon po, watching here from Quirino National High School, Mary Joy Arevalo. Hello sa iyo, Mary Joy. Thank you for watching. Ayan, so hintayin natin ang sagot. Sabi ni, ayan, sige. Good afternoon po, Apple Fernandez. Apple Fernandez Tahoy, grade 10 nitrogen from Ozamis City National High School. Hello sa iyo, Apple, at hello dyan sa mga taga-Ozamis, Ozamis City National High School. Ayan, so let's have our number 2. Sabi ni Arisa, divergence. Si Joanna, divergence. Si Marie Era Manzo, divergence din. Sige nga, tignan nga natin. The correct answer is divergence. Very good. Statement number 3. The plate boundary that can produce shallow earthquakes. Ayan, ano kaya yan? Divergence, convergence, or transform fault? Ayan, so tignan natin ang ating mga ang sagot ng ating mga learners. Ayan. So, may sumasagot pa rin ng divergence para sa ating statement number 2. So, maraming salamat sa panonood ng ating session ngayong hapon. So, wait lang natin ang kanilang mga kasagutan. Ayan. So, meron ako nakikitang sagot. Hindi ko alam kung ito ba ay sagot niya na. Hello ulit kay Audrey Macaranas.
Still watching from Quirino National High School. Grabe, best school talaga ng Science 10 ang Quirino National High School. Maybe next week, no, maisama natin sa announcement natin yung ating mga best school. Ayan. May sagot na ang ating learners. Sabi nila Audrey, transform fault. Sabi ni Laika, transform fault. Si Justin, transform fault. Si Janilyn, transform fault. Transform fault ba? Very good. The correct answer for statement number 3 is transform fault boundary. Statement number 4, medyo bilisan natin ng konti. So, a boundary that can only form mountains and mountain ranges. Ayan. So, binanggit natin yan kanina. Ano ba yung boundary na yan na nagke-create lang ng mountains and mountain ranges? Is it divergence? Is it convergence? Or transform fault? Ayan. Pag yan ba ay naghiwalay, nagbanggaan at nagkiskisan, ano ba, saan ba nakakabuo ng mga bundok at mga bulubundukin? Ayan, so hintayin natin ang sagot ng ating mga learners. So hello po kay Ma'am Maria Cristina Reyes Manansala from Giginto National Vocational High School in Bulacan. Sabi niya, transform fault, yung sagot ata ni Ma'am kanina. Ayan. Hello po Ma'am, and ano po, Happy World Teachers Day. Ayan. God bless po and always keep safe. Ayan. So si Grace Ramos Acebo, sabi niya, transform fault. Si Joanna Marie Era Manzo, convergence. Si Precious Patley ay convergence. Yan. So ang sagot ay very good, convergence. So kapag nag-meet sila, convergence yon. Statement number 4 para sa ating activity. The plate boundary. Ito, binanggit ko to kanina. So I hope natatandaan ninyo. The plate boundary movement of the Philippine plate. Ayan. Ano ba ang plate boundary movement ng ating Philippine plate? Mapa-Eurasian plate man yan, mapa-Pacific plate man yan, kahit saang part ng boundary ng Philippine plate, ano ba talaga ang lagi niyang movement? Ayan. So, hintay tayo ng ating mga sagot. Nag-shout out ako para at least, no, hindi sayang ang ating oras. Ayan. So, hintay natin kahit may isang sumagot para at least makapag-move on na tayo sa ating post-test. Ayan, sige. Wait natin ang sagot ng ating mga learners. Ayan. So, ano kaya ang kanilang mga sagot para sa ating tanong ngayong hapon? Ayan. Wait lang. Ayan, may sagot na si Precious. Napaka-active ni Precious, no? Sabi ni Precious, it's convergence po sa Richard. Convergence ba? Very good, Precious. It's convergence. So, tama rin sila Grace Ramos, Yvonne, si Janilyn, at sila Laika. Ayan. Congratulations, tama yon. Let's move on now to our post-test. Bibilisan na natin ng konti para mahabol pa natin yung ibang part ng ating lesson. Ayan. So, sorry kung medyo mabilis si Tutor Ichad para naman at least, di ba, no? Mas ma-cover natin lahat. So, again, the question for number 1, post-test. Which of the following statements below best describe the plate boundaries? Is it letter A, edges of two tectonic plates that meet known as fault line? B, sides of two tectonic plates that are away from each other. Letter C, side of the tectonic plates that knock contact with one or with another plate. Or edges of three tectonic plates that has no contact with one another. Ayan. So ano kaya ang sagot sa ating question number 1? Natanong na yan kanina, no? So lagay nyo naman number 1 tapos yung letter ng inyong tamang sagot. Ayan. So para ma-shout out ni Tutor Ichad ang inyong mga kasagutan. Ayan. So may mga sumasagot pa rin sa ating question number 5. Maraming salamat sa ating mga learners. Hintayin lang tayo ng kahit isang sagot lang, no, para sa ating question number 1 para sa post-test. Ayan. So may sagot na. Si John Edric Kiocho, sabi niya A. Number 1 is letter A. Si Joanna naman ay letter A. The correct answer is very good. It's letter A. Okay? Question number 2 for our post-test. When two tectonic plates collide, the oceanic crust usually subducts beneath the continental crust because it is blank than continental crust. Ano ba ang reason? Bakit pumapailalim si oceanic crust kay continental? Is it because denser siya? Letter B, less dense siya. Letter C, thicker. Or letter D, thinner. Ayan, so hintay tayo ng mga sagot. So tama rin yung mga sagot ng ating mga learners na nanonood. Puro letter A ang kanilang sagot. So very good. May natutunan kay Tutor Ichad ngayong hapon. So hintay tayo ng sagot para sa ating question number 2 na
ano ba yan? Ano ba ang reason talaga? Bakit pumapailalim si Oceanic and Continental? Again, ipopromote ko lang na next week, no, mas malalim pa na discussion regarding sa ating convergent plate boundaries ang tatalakayin ng ating tutor Rainier. Kaya excited na tayong lahat para dyan. So, hintay tayo ng isang sagot para sa question number 2. Denser daw, sabi ni Ma'am Nemi Carion Trinidad. Hello po, Ma'am Nemi. Ayan, so denser ba? The correct answer is letter A, denser. Okay, very good po sa mga sumagot ng letter A. Question number 3, medyo bibilisan na ni Tutor Ichan. If you will visit a place in the Pacific known to be along converging plates, ayan, no? So Pacific plates, ang daming converging plates dyan eh. Dyan din tayo nakalatag, no, sa Pacific Ocean. Which of these should you not expect to see? So ano bang natin makikita sa mga converging plates na yan? Is it A, rift valleys, B, active volcanoes, C, volcanic islands, or letter D, mountain ranges? Ayan. So hintay tayo ng ating mga sagot, no? Yung Pacific Ocean, medyo nabanggit yan last week ni Tutor Rainier. Binasa namin yan eh. Yung mga bansa at mga lugar, no, na nakapaikot sa ating Pacific Ring of Fire, na kung saan makikitaan natin ng maraming ganito, di ba? So kung maraming ganun doon, ano yung hindi natin makikita doon? Ayan, sa ating mga examples. Ayan. Tignan natin ang sagot ng ating mga learners. Naghihintay ako ng number 3 na lalabas. Ayan. Ang number 3, tignan natin para at least mas maganda yung bigayan natin, no? Ngayong hapon. Ayan. 2W. Sabi ni Ma'am Jackie Mercurio. Hintayin natin ang sagot. Number 3. Ano kaya ang tamang sagot? Letter A, sabi ni Ma'am Nemi. So tamang sagot ba? Sabi ni Justin Dave, letter A. So the correct answer is rift valleys. Very good. Kasi nag-iwalay. Kapag convergence, nag-meet. So volcanic islands, active volcanoes at mountain ranges ang meron sa ating mga converging plates. Ang rift valleys, kalimitan nakikita yan sa mga diverging plate boundaries. So thank you po sa inyong mga sagot. Question number 4. Which plate boundary is formed between the Philippine plate and the Eurasian plate? Ayun ang binanggit na ni Tutor Ichad kanina. Letter A, divergent boundary. B, convergent boundary. C, reverse fault boundary. Or letter D, transform fault boundary. Ayan. Ano bang nasa pagitan ng Philippine plate at Eurasian plate? Ayan, learners, sagot na kayo. Ayan. So maraming salamat sa mga sumagot ng letter A. May sumagot ng letter D para sa question number 3. Ayan. So very good ang ating mga learners. Natutunan nila na ang rift valleys ay hindi matatagpuan sa isang converging plate boundary. So maraming salamat sa ating mga learners na sumasagot at patuloy na nag-aaral at nakikijoin sa ating Science 10 Itulay. Ayan. So question number 4. Hintay lang ako ng tamang sagot para bigla nating matawag. Ayan. Ayan, may sagot na si Joanna Eunice Bibat. Sabi ni Joanna, Sir, letter B. Ayan, convergent boundary. The correct answer is letter B. Ayan, very good, Eunice. Joanna Eunice. Okay, so letter B ang ating interaction between Philippine plate and Eurasian plate. Last question for post-test. Yes, Tutor Ichad, tapos na. So which type of rock stress is present along a convergent boundary where two plates collide? A, shear stress. B, tension stress. C, express stress. Or letter D, compression stress. Ayan, pag may convergent boundary ba, ano bang meron dyan? Is it shear, tension, express, or compression? Ayan. So hintay tayo ng sagot ng ating mga learners. So habang naghihintay tayo, shout out muna tayo kay Trisha Sina. Good day po, Krisha Sina, grade 10 Bonifacio, watching and listening from Dalena High School. Ayan, hello sa iyo, Krisha. Shout out sa iyong mga classmate at shout out sa iyong school. Ayan. So may sagot na rito, letter B. Hindi ko alam kung question number 5 na ba to. Letter B, sabi ni Ma'am Nemi, si Jackie, letter B, si Julie, letter B. Okay, so tingnan natin kung letter B ba. The correct answer is letter D. Compression is stress. Ayan. Pag convergent, di ba, nagko-compress. Ayan. So, next week po, ayan, share nyo naman ang inyong mga screen. Mental block si Tutor Ichan. Share nyo naman po ang inyong mga score sa ating pong chat, sa ating chat box, sa ating comment section. Ayan. So, medyo na-overwhelm lang si Tutor Ichan. So, ayan, tama naman yung mga sagot nila, 5D. So, lagyan nyo yung score ninyo sa ating pre-test para may pagbasihan naman tayo, no, ng ating kukuning mahusay Tutor of the Week next week. Siyempre, tignan natin ang kanilang mga reaction.
Again po, next week makakasama natin si Tutor Rainier. Siya naman po ang inyo pong magiging tutor next week para pag-aralan ng ating week 5 topic na convergent plate boundary. Next week po yan, live pa rin sa ating social media accounts, social media platforms, sa Facebook at YouTube ng DepEd Philippines, DepEd Tayo, DepEd TV, DepEd EdTech Unit at DepEd Itulay. Okay? So, hanapin niyo po yung ating mga official social media platforms. Ayan, so ang ating pong mahusay Chuti of the Week, meron po tayong dalawa na mapalad. So I'm proud to say na meron tayong mga active na students, no? So umpisa na dyan para sa ating napakahusay talagang si Joanna Eunice C. Bibat. So virtual clap naman para kay Joanna Eunice Bibat ng grade 10 Modesty mula sa Ranyag High School, Division of Isabela, Region Cagayan Valley Region. Ayan. At shout out din sa kanyang science teacher, no, na si Ma'am Hope Nicolas P. Ladignon. Ayan. So congratulations and thank you for always watching, no, Joanna. Si Joanna ay makaka-receive ng ating certificate para bilang mahusay Chuti of the Week. Ayan. So congratulations and thank you for supporting our Itulay online tutorial platform. And syempre, hindi rin mawawala ang ating pangalawang mahusay Chuti of the Week na si Rainiel M. De Vera. Ayan. Shout out sa iyo, Rainiel, mula sa grade 10 Zara ng Macabebe High School Division, Schools Division of Pampanga, Central Luzon Region. At shout out din sa kanyang teacher na si Ma'am Angelica Perez Kunan. Ayan. So si Rainiel din ay makaka-receive ng ating pinagtititagang certificate as Mahusay Chuti of the Week. So virtual clap ulit para sa ating Chuti of the Week kay Joanna Eunice at kay Rainiel. And thank you sa inyong panonood palagi. Ayan. So kung hindi kayo napasama ngayon, so it's time for you to shine. So tweet naman. So mag-post naman kayo, no? Share your reflections using our hashtag Itulay Mahusay and Itulay Level Up. Okay? So yung nakikita ninyo sa screen natin sa baba, yung ating official hashtag ay Itulay Level Up at yung makikita nyo naman sa atin, no, sa gilid, ayan, yung hashtag Itulay Mahusay ay gamitin natin, no, para mabasa ko at mabasa ni Tutor Rainier ang inyong mga reflections para sa ating lesson ngayong linggo. Okay? Malay nyo, makontak namin kayo at kayo ang aming gawing Mahusay Chuti of the Week. Ayan. So congratulations ulit, Rainier and Joanna Eunice. Naway maging inspirasyon kayo sa inyong mga classmates at sa inyong school. Ayan. Siyempre, next week, may dalawa ulit na babanggitin si Tutor Rainier para sa week 3 and week 4. Ayan, okay? So, next po, bigyan niyo po ako ng time para i-congratulate ang ating mga kaibigan na nagwagi sa katatapos lang nung Sabado na 2021 Itulay Awards. Hello po kay Tutor RJ na nanalo bilang Outstanding Mother Tongue-Based Multilingual Education Tutor MTB MLE at kay Tutor Team na Outstanding Araling Panlipunan Tutor. Panoorin po natin ang kanilang mga tutorial. Ayan, the best po yung dalawa na yan. Si Tutor RJ po ay mula sa SDO Angeles City at si Tutor Team ay mula sa SDO Olongapo City. Congratulations po sa ating mga kaibigan, Tutor RJ and Tutor Team. Kayo po ay tunay na mga inspirasyon naming mga tutor mentees. Ayan. Sige po. So muli, maraming salamat. Ako po ang inyong Tutor Ichad. Next week makakasama natin si Tutor RJ. Huwag pong kakalimutan na i-message kami. Ayan, for your comments and suggestions, no? Email nyo naman ang edtech@deped.gov.ph or i-scan ninyo ang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga phone screen or TV screen kung saan kayo nanonood ng ating session ngayong hapon para malaman namin ano bang feedback ang gusto ninyong sabihin sa ating mga tutors. At syempre, susunod na ang Safety and First Aid kasama ang aming program head sa Junior High School Science, si Tutor Kevin mula sa SDO Calamba City at si Tutor Edson mula sa SDO Mabalacat City. See you next week. Maraming salamat, dear learners, and Happy World Teachers Day po ulit. Bye!